Naharang sa NAIA ang dalawang babaeng nagpanggap na magbabakasyon umano sa Thailand. Sabi ng Bureau of Immigration, posibleng nasagip ang dalawa mula sa pagiging scammer sa ibang bansa. Saksi si Jonathan Andal. Nagpakilalang magkatrabaho sa call center company at naka-vacation leave para mamasyal sa Thailand. Pero nang tanongin, hindi nagtutugma ang sagot ng dalawang babaeng humarap sa immigration officer sa NAIA. Nung tinanong po sila about the basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Ang totoo kasi, hindi talaga bakasyon ang pakay nila sa Thailand, kundi connecting flight papuntang Laos. Pinagsama lang daw sila ng recruiter at inabutan ng peking dokumento. Pinangakuan ng 50,000 pesos na sahod kada buwan bilang customer service representative. Ang fixer na nakilala nila online, binayaran ng 3,000 pesos para mameke ng mga dokumento. Itinurn over na ang dalawang babae sa Interagency Council Against Trafficking. Sabi ng immigration, posibleng pagdating sa Laos, gawing scammer ang dalawa, gaya ng nangyari sa ibang Pilipino na na-rescue roon. Ang tinatarget po nila ay mga call center agents or may mga experience po sa call center kasi yun po yung parang magiging trabaho nila doon. Seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Nitong Agosto, mahigit 70 Pilipino ang kasama sa halos 800 inaresto sa umano'y cyber scam network sa border ng Laos, Thailand at Myanmar. Hiwalay pa yan sa kaso ng iba pang Pilipino na nasagip mula sa illegal recruitment noong 2024. Gaya ng dalawang Pinoy na naharang noong Marso. Kunwari mga empleyado ng telco na magbabakasyon sa Thailand pero ang totoo, pagdating sa Bangkok, dadalhin sa Laos. Doon pinangakuan din sila ng trabaho bilang call center agent sa kumpanyang sangkot umano sa crypto investment scam. Mahigit 50,000 pesos din ang alok na sahod kapag na regular. Halos ganyan din ang sahod na alok sa isang Pilipino na inalok maging customer service representative pero ginawang online love scammer sa Laos. Pero sa huli, wala siyang natanggap na sahod. Na-repatriate siya noong May 2024. Paalala ng immigration sa mga gustong magtrabaho abroad, idaan ang proseso sa Department of Migrant Workers at huwag basta maniwala sa mga alok sa social media. Talagang mukhang malalaking sindikato po ang may hawak nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May pagtaas sa presyo ng petrolyo bukas, 80 sentimo kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina. 10 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay dulot ng tumataas ding tensyon sa Middle East at pag-igting ng sanctions sa Amerika sa Iran at Russia. Masaklap ang sinapit na isang tanod na ginagampanan lang ang kanyang tungkulin. Binawian po siya ng buhay matapos saksakin sa leeg ng suspect sa pagnanakaw ng e-bike sa Maynila. Saksi si Marisol Abduraman. Sobrang malaman siya kasi ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng mga kaanak ng tanod na si Feton Biazon matapos itong pumanaw sa pagganap ng tungkulin. Rumesponde lang anya si Biazon sa nakawan sa Barangay 281 Binondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Nagtawagan yung mga tanod natin sa two-way radio na may nakitaan na may nagtutulak ng e-bike. Nagtutulak, usually kasi pag nagtutulak, suspect namin yan na nagnanakaw na ng e-bike. Nung nagkatawagan ng ating mga tanod, hinabol nila. Inabutan naman hanggang ma-corner ang suspect ni Feton at ang mga kasama nito. Pero karoon ng commotion at doon na rin sinasabing naglabas ng patalim itong suspect natin. At nasaksak niya ng isang beses sa may bandang leeg. isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Hindi namin matanggap yung nangyari. Kasi yung tao na yun napakabait. Magulang, kapatid kami lahat, tinutulungan niya. Tuwing sahod niya, lahat kami binibigyan niya. Namatay siya sa ganung pangyayari na brutal. Agad daw na tumakas ang suspect matapos umano ang pananaksak sa biktima. Pero nahuli din siya sa lugar, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen matapos ang isinagawang backtracking ng mga pulis. Through CCTV, nalaman natin yung kanyang whereabout.
Na-recover ang murder weapon na ginamit umano ng suspect. Depensa ng suspect. Tinataw po ako. Hindi ko na rin naman po balak lumaban o gumanti na ano. Ang ano ko lang po maprotektahan yung sarili ko. Ang panggalawang hataw po sa akin, siya pong lumapit. Hindi ko po akalain na masusundot siya ron sa hawak ko. Anong hawak mo? Screwdriver. Humingi ng tawad ang suspect na handaan niya makipag-areglo sa mga kaanak ng biktima. Ilalaban talaga po namin. Hindi po namin hayaan na ganun-ganun na lang pong nangyari sa kapatid ko. Sasampahan ng reklamong murder ang suspect na nakakulong na sa Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Plano po ng Department of Migrant Workers na palawigin pa ang OFW Hospital. Balak nilang magtayo ng mga sangay nito sa iba't ibang parte ng Pilipinas para mas makapagbigay serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. Ay sa DMW, mahigit 80,000 pasyente na ang napagsilbihan ng ospital sa San Fernando, Pampanga noong 2024. Nais din ng kagawaran na madagdagan ang kasalukuyang 50 hospital bed capacity ng ospital at magkaroon ng dialysis treatment facility. 17 luxury vehicles at isang mamahaling motorsiklo na diskubre ng Bureau of Customs sa isang showroom sa Makati. Wala raw may pakitang dokumento ang dealership na nakabayad sila ng buwis sa pagpasok ng mga sasakyan. Tinatayang mahigit 300 milyong piso ang halaga ng mga ito at dapat nasa 100 milyong piso daw ang binayarang buwis. May plaka rin ang mga sasakyan kaya nakikipag-ugnayan sa LTO ang BOC para malaman kung paano ito nairehistro. May 15 araw ang establishmento para patunayang hindi puslit ang mga sasakyan dahil kung hindi, kukumpiskahin na ang mga ito ng customs. Sinisiyasat din ng customs kung may kaugnayan ito sa Pogo. Sabi ng nakausap naming admin staff ng dealership, wala ang kanilang amo dahil nagbakasyon. Pero hindi raw sila direktang nag-i-import ng sasakyan at tinawagan na raw ang kanilang customer para ibigay lahat ng dokumentong kailangan. Pork for All program, pinag-aaralan ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Direktang bibili ng supply ang DA sa importers at traders para maibenta sa mas murang halaga. Pero sa kadiwa outlets at piling mga bagsakan lang daw ito ibebenta. Base sa monitoring ng DA, naglalaro sa 350 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, depende sa uri. Ayon sa agri-group na Sinag, ramdam pa rin ang epekto ng African swine fever, pero sapat pa rin daw ang supply ng baboy. Kaya wala raw rason para sumampa ang presyo nito sa 400 pesos. Sisilipin ng DA kung may mga nanamantala. Pope Francis na mahigit 1 linggo nang may bronchitis, nagpapagaling sa ospital. Ayon sa Vatican, mabuti na ang lagay ng Santo Papa. Mananatili raw sa ospital ng Santo Papa hanggat kailangan dahil pinayuhan siya ng mga doktor na magpahinga. Sa isang ex-post, nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Navotas ang halos 20 minutong pag-ulan doon kanina hapon. Bumaha rin sa bahagi ng D. Tuason, corner Quezon Avenue sa Quezon City. At kahit walang bagong low pressure area o bagyo, may ibang weather systems na posibleng magpaulan. Kasama sa mga umiiral ngayon ang malamig na amihan at mainit na easterlies na kapag nagkasalubong ay bumubuo ng shear line. Nakaapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na sa ilang lugar sa Southern Luzon, kasama ang Quezon at Mimaropa. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. At posibleng maulit ang thunderstorm sa Metro Manila bukas, lalo na po sa hapon. Sa Visayas at Mindanao, may tsansa rin ng mga kalat-kalat na ulan kasama ang Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. May paalala po ang isang eksperto tungkol sa iba't ibang home remedy na ginagamit para sa mga pasyenteng may dengue. Saksi, si Katrina Son. Ilang taon nang nakakaraan, 2 anak ni Grace Tigaw ang nagkaroon ng dengue.
Nang makaranas sila ng lagnat, agad niyang pinasuri ang mga ito sa ospital. Nauna po kuya niya, tapos paglabas ng kuya niya, tsaka mga pinsan niya, sunod-sunod po. Nang magpositibo sa dengue, ipina-admit niya sa ospital ang mga bata. Lalo pa at dumugo na raw ang ilong ng anak niyang babae. Kahit nasa ospital na, itinatakas daw nila na painumin ng kanyang mga anak ng carrot juice at tawa-tawa. Yun po yung ng mga matanda. Yung tawa-tawa, madam, number 1 hanggang ngayon po. Verbal po yun. Baga sa madam, yun po ang maganda. Kwento ng anak niyang si Joan, bukod sa tawa-tawa at carrot juice, ilang beses din siyang pinakain ng itlog ng pugo. Parang sa gabi lang po na yung atake ng dengue po para sa akin. Kasi masakit po yung ulo, ganun tiyan. Ang pag-inom ng pinakuloang tawa-tawa o kaya naman ay dahon ng papaya, maging ang pagkain ng itlog ay ilan lang sa mga pinaniniwalaan ng ilang Pilipino na nakakatulong sa pagpapagaling ng dengue. Ngunit ayon sa isang adult infectious disease specialist, unahin natin yung itlog ng pugo, no? So wala siyang kaugnay doon na makakatulong pagpataas ng platelet, no? Pangalawa, yung mga herbals, no? Mga tawa-tawa. Wala rin tayong substantial data na it will help us in terms of makakapagpataas ng platelet, no? Ang siguro, ang advice natin dito, Katrina, no? Itong mga interventions na wala pa tayong mga bagong ebidensya at solid na evidence, siguro wag nating gagamitin. ang kinakailangan daw kapag may dengue ay hydration, magpahinga at i-monitor ang kalagayan ng pasyente. Iwasan din kumain ng may kulay o dark-colored foods para ma-monitor kung may pagdurugo sa loob ng katawan. Huwag din daw iinom ng ibuprofen dahil maaaring makasama ito. Tatandaan din daw ang mga sintomas ng dengue. Unang mararanasan ang lagnat, pagsakit ng katawan, pagsakit ng ulo. Ikatlong araw, mararanasan na ang pagbagsak ng platelet at may ilan na maaaring makaranas ng pagdurugo ng ilong. Sa ikalima hanggang ikapitong araw naman ay bababa na ang lagnat, ngunit mas lalong babagsak ang platelet. Ito raw ang tinatawag na critical phase. At kung hindi nakarecover dito ay maaaring magkaroon ng severe dengue. Advice talaga sa mga pasyente, first 3 days of symptom, magpatingin na, no? Kasi the most common symptom is fever. Yung mga sinasabi nilang pantal rashes might not be present during the first 3 days. It's important that early diagnosis will anticipate the possibility that they will be admitted or pauwiin sila sa bahay. Payo ni Dr. Solante, sa unang araw pa lang ng lagnat ay dapat pinapa-dengue test na ang pasyente. Kapag nag-negatibo pero may dengue-like symptoms, maaaring ibalik sa ikatlong araw para sa isa pang dengue test. Dapat din daw araw-araw ang pagpapakuha ng platelet count para ma-monitor ang lagay ng pasyente. Mahalaga ring huwag makampante at agad na magpatingin sa doktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.